Lumuwas ng Maynila si Rodora dahil ito ang pangarap niya, ang makarating sa lugar kung saan isinilang ang kanyang ama na hindi niya nakilala. Ayon sa kwento ng nanay Mering niya, ang tatay niya ay nagbakasyon noon sa baryo nila kaya sila nagkakilala, nagkaibigan at naging supling nga nila siya. Ngunit nang malaman ng tatay niya na ang nanay niya ay may lahing aswang, iniwan sila nito. Pero tanggap naman daw iyon ng nanay niya. Wala raw sama ng loob ang nanay niya sa tatay niya kahit iniwan sila nito. Kaya naman si Rodora ay wala ring kinikimkim na sama ng loob sa kanyang ama. Ang gusto lang niya ay makarating sa lugar nito sa Maynila. Manghang-mangha si Rodora sa kaibahan ng liblib na baryong pinanggalingan niya sa lugar na iyon ng Maynila. Napatingala siya at napanganga sa nagtataasang mga building. Nang isang sasakyan ang humahagibis na tumutumbok sa kinatatayuan niya. Buti na lang at maagap siyang nahawakan sa baywang at naiiwas ni Charlie sa kotse. Nagpasalamat si Rodora sa pagliligtas sa kanya ng lalaki. Pinagsabihan naman siya nito na mag-ingat dahil ang mga sasakyan sa Maynila ay mga lumilipad. Nagtatakang tinanong ni Rodora kung may pakpak din ba ang mga sasakyan doon. Natatawa namang napapailing si Charlie. Tinalikuran niya ang dalagang hindi sinagot ang tanong nito. Ang sabi ni Rodora sa nanay niya ay mamamasya lang siya sa Maynila at uuwi rin agad. Lingid sa ina, ang plano talaga niya ay hanapin doon ang ama. Gusto rin niya itong makilala. Minsang nabanggit ng nanay niya sa pagkukwentuhan nila ang lugar ng tatay niya sa Maynila at tinandaan niya yon. Sa Sampaloc, Manila, doon niya ito hinanap at sa pagtatanong-tanong niya ay natunto naman niya ang bahay nito roon. Pero ayon sa mga nakatira ron, ay matagal nang hindi nakatira ron si Mang Rodelio. Ayon daw sa mga kamag-anak, ay nakapag-asawa ito ng aswang at ang mismong aswang na yon ang pumatay sa kanya. Hindi makapaniwala si Rodora. Ayaw niyang isipin na magagawa iyon ng nanay niya sa tatay niya. Sa isang sulok ng parke, naupo si Rodora. Umiyak siya ng umiyak. Nagulat pa siya nang may mag-abot ng panyo sa kanya at nagulat pa ulit siya nang makitang iyon din ang lalaki nagligtas sa kanya kanina lang. Saglit silang nagkakwentuhan. Ani Rodora, bibisitahin lang sana niya ang tatay niya pero wala ito roon. Si Charlie naman ay sinabing guard siya sa isang mall doon pero off-duty siya kaya namamasyal-masyal lang muna siya. Binata pa naman daw siya at trip lang niya ang mamasyal sa araw na yon. Magaan ang loob nila sa isa't isa kaya sa saglit na pag-uusap ay nagkapalagayan agad sila ng loob. Nang makabalik na sa probinsya nila si Rodora ay hindi niya matiis na hindi usisain ng ina tungkol sa totoong nangyari sa tatay niya. Aniya, hindi siya naniniwala sa nalaman na pinatay ng nanay niya ang tatay niya kaya pinilit niya ang inang sabihin sa kanya na hindi iyon totoo. Nung una ay pinagalitan pa siya ng nanay niya dahil hindi siya tumupad sa usapan nilang mamamasya lang siya roon at hindi hahanapin ang ama. Pero sa huli ay inamin din ng nanay niya ang totoo. Ayon mismo rito, mahal na mahal niya ang asawang si Rodelio. Pero nang matuklasan nga nitong isa siyang aswang, ay nagtangka itong iwan siya. Sinubukan niyang pigilan pero nagpumilit pa rin ito, kaya't hinarangan niya at inalisan ng buhay. Tapos ay kinain daw niya ang puso nito at saka inilibing ang katawan sa likod mismo ng bahay nila kung saan isang puno ang tumubo roon. Natulala si Rodora, hindi makapaniwala. Pinuntahan niya ang punong tumubo sa libingan ng tatay niya at doon ay umiyak siya ng umiyak. Matapos iyakan ng ama ay hinarap niya ang ina sa anyong aswang. Galit siya, subalit hanggang doon lang naman ang kaya niyang gawin. Hindi niya magawang saktan ang nanay niya. Si Charlie ay hinanap talaga ang kinaroroonan ni Rodora dahil nabihag nito ang puso niya. Hindi naman siya nabigong matagpuan, subalit ang umuusbong na pag-ibigan sa dalawa ay agad tinutulan ni Aling Mereng. Anito, ayaw niyang maulit sa anak niya ang nangyari sa kanya noon na umibig sa normal ngunit nabigo rin sa huli. Ayaw din naman ni Rodora na mangyari sa kanya yon, kaya't isang desisyon ang nabuo sa isip niya. Sa muling pagdalaw ni Charlie sa kanya ay inaya niya ito sa gubat. Tinanong niya ang lalaki kung gaano siya nito kamahal at hanggang saan siya kayang tanggapin. Ani Charlie, mahal niya si Rodora ng higit sa kanyang sarili at tanggap niya ito ng buo sa kanyang puso.
Dahil sa sinabi nito ay unti-unting ipinakita ng dalaga sa binata ang tunay niyang anyo bilang isang nakakatakot na aswang. Napaatras si Charlie, hinugot agad ang baril niya at itinuto kay Rodora. Si Rodora naman ang napaatras. Ngayon malinaw na sa kanya na si Charlie ay tulad din ng kanyang ama na hindi natanggap ang kanyang ina. Kaya naman umiiyak siyang nagtatakbo palayo rito. Nagpalipas siya ng sama ng loob sa loob ng gubat. Nanatili siyang nakaupo lang sa itaas ng isang matangkad na puno at pinagmumunihan ang kanyang kabiguan sa pag-ibig. Maya-maya pa ay nagpasya na rin siyang umuwi. Nagulat siya nang pag-uwi niya sa bahay nila ay madatnan doon si Charlie. Hindi pa pala ito umaalis. Anang binata. Bagamat natakot siya nung una, ay hindi niya makakayang talikuran ang babaeng pinakamamahal niya kahit na ito pa ay isang aswang. Isa pa, natuwa siya na ipinagtapat agad nito sa kanya ang pagiging aswang. Bagay na hindi agad nagawa ni Aling Miring noon, dala na rin ng takot na hindi siya matanggap ng asawa. Tumingin si Rodora sa nanay niya. Tumango ito at ngumiti, tanda nang hindi na nito pagtutol. Buong pagmamahal na yumakap si Rodora kay Charlie at yumakap din ito sa kanya.